Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan sa pagsasama ni Naimalin at Darlito ay parang robot ang ginawa sa asawa. Kung ano ang gusto niya ay susundin lahat ni Imalin na hindi nagrereklamo. Nanganak si Imalin at lalaki ang anak nila. Kaya bumalik na sa trabaho at mahirapan sila kung walang mag-alaga sa anak. Kaya naisipan ni Imalin na ang mga magulang niya muna ang mag-alaga sa anak. Kaya naghiwalay ang mag-asawa ng tirahan at masaya si Darlito para magawa niya ang gusto nito. Isinama ni Darlito ang isang nobya niya sa bahay nila pero hindi pumayag ang ina. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. My life, the memories shared together kept that love alive. I can't forget it. Hanggat kaya niya ang ginagawa ni Darlito. Gaya ng sinabi ko, hindi ko kinukonsinti ang ginawa ni Darlito na anak ko. At para akong matutunaw sa iya. Naintindihan kita, Balay. At pasensya ka na kung makarinig ka ng masasakit na salita. Ulitin ko, ako na ang humihingi ng tawad, Balae. Pero hindi ko mapapatawad ang ginawa ng anak mo. At alam ko, kahit ang mga kapatid ni Malin at ang ina niya, hindi lang sila tatahimik. Kailangan na mabigyan ng leksyon ang anak mo para magtino at hindi na uulitin ang ginawa sa anak ko. Balae, Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Hindi kami nananakit. Pero ako na mismo ang hihingi ng papapawalang bisa sa kasal nila. Balae. Hindi kami papayag na alpihin ang anak namin. Kawawa na nagtitiis ng masamang ugali ng anak mo. Saan kayo galing, Mama? Doon ba kina Emalin? Bakit wala na ang mga damit niya doon sa cabinet? Nasaan yung babae mo? Inihatid ko na doon sa boarding house niya, Mama.
Ano itong ginagawa mo, Darlito? Ako ang nahihiya sa biyanan mo. Wala kayong dapat na ikahiya. Ganyan lang ang buhay. Sinabi ko na sa inyo noon na hindi ko siya talaga kayang mahalin. Pero bakit ginawan mo siya ng hindi dapat? Siyempre, Mama. Tao lang ako. At lalaki ako. Galit na galit ang ama ni Emeline. At may sinabi sa akin na nag-aalala ako. Ano yan? May banta siya na nasabi niya. Wala kayong dapat katakutan. Bakit? Madali lang ba ang pumatay ng tao? Kung ang kapatid ni Emeline na pulis ang sinasabi niyo, Mama, nako, kung talagang matino na pulis siya, hindi siya pumapatay. Hindi lang yan. Ipapawalang bisa raw ng ama ni Emeline ang kasal ninyo. Ano? Ano ang tinatawanan mo? Wala po, Mama. Wala. Nag-usap kami ng mama mo na wala kang dapat ipag-alala sa anak mo. Nandito kami na mag-aalaga at gagabay sa iyo. Salamat, Papa. Pero gusto kong maglibang. Anak, Gusto ko pong lumayo. anong ibig mong sabihin? May sinabi sa akin ni Mama. Naghahanap daw ng dati niyang amo ng maging tutor ng mga anak nila. Gusto mong pumunta sa pinanggalingan ng mama mo? Opo. Baka sakali, kung nasa malayo na ako, makalimutan ko ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Sige, sige. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Hindi ko sana gagawin ito, pero alam ko naman na hindi niyo papabayaan ang anak ko. Tiisin ko na lang ang pangungulila sa kanya. Sige, sige anak. Kausapin ko ang mama mo at tawagan niya ang dati niyang amo. Opo. Simulan ko na rin kunin ang mga kailangan kong papeles. Ano ang sabi mo? Naglilihi ang isa mong nobya? Opo, Mama. At kailangan na magpakasal na kami. Ano? Malinaw pa ba ang kaisipan mo, Darlito? Oo naman, Mama. Pero hindi pa ngayon. Tapos na ang usapan namin. Mag-iipon muna kami. Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan mo. Pwede bang magpakasal ka ng 2 beses? Pwede, Mama. Ako pa ba? Pero hindi pa ngayon. Hintayin ko muna na makapanganak siya. Ano? Opo, Mama. Sabay na ang kasal at pagpapabinyag ng aming anak. Girl, I need you. I need your love. Talagang manluloko ang demonyo na yon, Papa. Niloko niya tayo. Anong ibig mong sabihin? Nanggaling ako sa NSO. Nalaman ko, hindi pala na-register ang kasal namin. Ano? Kung bakit hindi ko na-follow up noon. May kopya ba nang ikasal kayo sa mayor? Opo, Papa. Idemanda natin sila. Madadamay ang mayor na nagkasal sa inyo. Ang sama nila, Papa. Pero ang problema, hindi na yun ang mayor sa bayan nila ngayon. Kahit na. At ang unang idemanda natin ay ang alagad ng demonyo na si Darlito. Kaya pala ang lakas ng loob na mag-uwi ng ibang babae. Kausapin ko ang kaibigan kong abogado. At pag-usaman namin
kung ano ang dapat maging kaso sa kanya. Papa, Kailangan matanggal siya sa trabaho. Tignan mo. Malaking problema ito. May kaso ka at may suspension ka pala sa trabaho mo. Walang hiya ang mag-amang yan. Hindi mo naman sila makausap dahil may banta ang ama ni Emmeline. Paano na ako, Mama? Kung matanggal ako sa trabaho, kahit si Nerissa ay nahihiya nang pumasok. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ano na? Yan ang sinasabi nilang karma. Kung totoo ang karma na yan. Subukan kong kausapin si Emmeline. May huminto na sasakyan sa tapat ng gate natin. Sino kaya ang dumating? Kaya, may bisita ba, Mama? Ito yung sinasabi ko sa iyo. Nagkasunod-sunod na ang problema dahil sa mga gawain mo. Huwag na kayong magalit sa akin, Mama. Naguguluhan na nga ako eh. At sino ang may kasalanan? Pinagsabihan na kita. Pero sabi mo, magaling ka, matalino ka. Ano ang gagawin ko ngayon? Porsigido ang kapatid ni Emmeline. Ayaw niya raw na may ibang babae na karelasyon ko. Kung gusto ko raw na walang masamang mangyari sa akin. Ano na ngayon ang gagawin mo? Napakasakit sa kanilang ginawa ko. Na panluloko, Mama. Kahit sinabi ko na hindi ko alam na hindi na ipasok ng sekretarya ni Mayor ang papel. Nag-imbestiga raw sila. Nagtapat ang taong binayaran ko. Tingnan mo. Kung ituloy nila ang kaso, Mama, baka makulong kami ng babaeng yon. At maliban dyan, ay kasuhan din ang dating mayor. Kung nakinig ka lang sa akin noon, di wala kang problema. Anong gagawin ko, Mama? Si Emmeline lang ang pag-asa mo. Humingi ka ng tawad sa panlulokong ginawa mo sa kanya. Akalain mo yan? Pineke mo pati kasal ninyo? Magtatago na lang ako, Mama. Ano? Ayaw kong makulong. At yung isa na nabuntis mo? Yan na naman ang isang problema, Mama. Kung tatalikuran ko raw, magpapakamatay siya. Si Nerissa. pabayaan na lang natin si Darlito. Siguro magtitino na rin yon. Paano na ang anak mo? Ipapakita mo ba sa kanya? Pinakamasakit ang ginawa sa akin ni Darlito. Pero walang kamalay-malay ang bata. Karapatan din niyang malaman kung sino ang kanyang ama. Ikaw ang bahala. Pero dependihan sa paglaki niya. Mabigat ang kasalanan niya. Falsification ng mga dokumento. Pero kayo na ang bahala kung ituloy ninyo ang kaso. Dahil may priority ako na asikasuhin. Di bali, natanggal na siya sa trabaho. Tignan lang natin ngayon kung ano ang masasabi ng abogado na kinuha ko. Siguro, mas mabuti kung mabigyan siya ng iisipin niya. Dapat lang. Ako na ang nakikiusap, Balae. Wala akong masabi diyan, Balay. Sana kung si Darlito na mismo ang makipag-usap sa amin. At sana si Emmeline ang kausap niya. Humingi ng patawad. Mabigat ang kasalanan niya. Hindi lang anak ko ang niloko niya, kundi kami lahat. Balae. Magpasalamat siya.
Dahil gusto ni Emalin na makilala ng bata ang ama niya pagdating ng araw. Kung may isip na. Kung ganun balae, samahan ko si Darlito na makipag-usap kay Emalin. Wala nang kabuluhan yan. Hindi na ninyo makausap ang anak ko. Nasabrod na siya. Ano? Ang masasabi ko, hintayin natin kung ano ang resulta ng lahat. Kung mabibilanggo kaya o magbayad ng multa si Darlito. Balae. Kung ano ang igagawad na parusa niya, kailangang tanggapin niya. Girl, I need you. I need your love. Ano? Wala na daw dito sa Pilipinas si Emalin, Mama. Oo. Yun ang nalaman ko kay Balae. Mabuti kung ganun. Makakaiwas ako sa ikinakaso nila. Yan ang akala mo. Pero itutuloy daw nila. Kaya maghanda ka. At ikaw mismo ang pumunta doon at humingi ka ng kapatawaran sa kanila. Ano? Naku, Mama. Baka patayin nila ako. O kaya ihanda mo ang pangbayad sa multa. Moral damage ang ginawa mo. Ano ba naman? Ay, nagsisisi ako. Naniligawan ko si Emalin. At hindi lang yan. Ayusin mo pa ang kaso ni Nerissa. Paano kung sugurin ka ng mga kamag-anak niya? Ano? Hindi malayong mangyari yan kung pabayaan mo sila. Magtatago ako, Mama. Gusto mo bang maging wanted? Sabi ko naman sa'yo, kung hindi naging matigas ang ulo mo, kung sinunod mo sana ang pang-aaral ko, ay wala sanang problema ngayon. Kailangang makaalis na ako. Bago lalabas ang warrant of arrest sa akin, tatakas ako. Wisit na buhay to. Kailangang magtago ako. Ayaw kong makulong. Si Mama pala. Kailangang makakuha ako ng pera. Mama? Nasaan kayo? Ako ang nandito. Nandito si Nerissa. Ha? Auntie Lita? Nasaan si Mama? Darlito, pinalayas ako sa amin. Kaya dumiretso na ako dito sa inyo. Ano? Bisit. Dagdag pasanin ko pang babaeng ito. Wala akong ibang mapunta. Kung ganun, sasama ka sa akin? Sige, alis tayo. Bahala na. Huwag, iho, huwag. Huwag na kayong makialam, auntie. Saan naman tayo pupunta? Huwag. Huwag mong ituloy ang plinaplano mo, iho. Gagawin ko ito, auntie. Walang makakapigil sa akin. Ibigay ninyo. Kunin ko ang ATM card niya. Ay, huwag. Huwag mong ituloy, iho. Parang awa mo na. Dahil hindi ako papayag na umalis kayo. Lalong-lalo na may sakit ang mama mo. Ilabas ninyo ang ATM card ni Mama. Ibigay nyo na sa akin para makaalis na kami. Kailangan ko ng pera. Makinig ka sa akin, iho. Huwag na kayong maraming salita. Nerissa, kunin mo na ang backpack ko. Doon sa kwarto ko. Hintayin mo ako sa sala. Sige. Halika sa kwarto ni Mama.
kukunin ko ang pera ni Mama. Huwag iho. Huwag, parang awa mo na. Bitiwan mo yung braso ko. Huwag mo akong hilahin. Nasasaktan ako. Halina kayo. Kailangan makaalis na kami. Bago dumating ang magdadala ng warrant of arrest sa akin. Ayaw kong makulong. Parang awa mo na. Walang maibibigay sa iyo ang inyong mama. Kung gano'n, Aray ko. Tinulak mo ako. Aray ko. bahala na kayo dyan. Ako na lang ang kukuha sa ATM card niya. Iho! Mag-isip ka muna! Iho! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Huwag ninyong pabayaan ang aking pamangkin! Ano? Dinimanda ka? Tatakas ka? Mabigat ang demanda sa akin. Ayaw kong makulong. Kahit alika na. Umalis na tayo. Halika na. Huwag mo akong hilahin. Saan naman tayo pupunta? Bahala na. Basta halika na. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugdong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. How I cherish those